So this is the words of the Quran. Sabi ng Allah, sabi ng Diyos sa Quran, o yung mga pananampalataya, magtakot kayo sa Allah. Dapat tayo ng takot tapat na yung natakot sa Kanya. So yung topic ko na yun yung Lindol. Ano yung ba Lindol? Hindi yung Lindol na parang may chance or na nangyari na lang. Hindi. Ito Lindol, ito sa utos ng Diyos. Ito na yung isang klase na parusa ng Diyos. So kung sa amin mo ito nangyari ko ito na walang plano, hindi pwede ito. Mali ito, parang hindi ka maniniwala sa Diyos. So yung Lindol na yun, sigurado ng plano ng Diyos na ginawa niya para sa yung mga tao na ginawa ng masama, ginawa ng shirk, ginawa ng hindi sumunod sa utos ng Diyos. So galit si Diyos, kaya ginawa niya yung Lindol. Hindi na lagi yung ginawa niya ng parusa, minsan lang siya ginawa ng parusa. Kung ginawa ng parusa, lagi wala tayo dito sa mundo, tapos na tayo lahat. So yung nangyari dito sa Davao na una sa Cebu na yun sa Davao, susunod baka sa Manila, so magtakot tayo sa Diyos, hindi tayo gawa ng kasalanan. Pinakang malaking kasalanan yung samba sa ribulto. At ginawa maraming Diyos-Diyosan okay, sa isa lang Diyos. Hindi siya ama, hindi siya anak, hindi siya espiritu. Siyang tagapaglikha. Huwag na sabihin si Diyos na ama dahil hindi siya ama ng sino man dahil siyang likha ng ama at ina at mga anak. Hindi siyang ama, hindi siya ina. Wala siyang anak. Siyang tagapaglikha. Sabihin ng si Allah Almighty, tagapaglikha, ang kahari, ang banal, ang dakila. Hindi pwede sabihin si Diyos ama. So siyang Allah, siyang tagapaglikha, siyang Diyos. Si anak, hindi siya anak ni Diyos, si Jesus Christ, anak ni Maria, propeta, alipin ng Diyos. Likha ng Diyos galing sa nanay, si Mary. Wala siyang tatay dahil ito ng isang mirikulo. Paano siya nang pinanganak na pinadala ni Diyos si Espiritu? Sino ba si Espiritu? Yung banal na Espiritu, si Holy Espiritu, si Angel Gabriel. Siyang katawan tao papunta kay Maria para dala siya ng yung salita ng Diyos. Anong yung salita to? Utos. Mangyari, buntis na si Mary kahit wala pa siya asawa. So likha pa rin ng Diyos si Jesus Christ at si Espiritu, likha pa rin ng Diyos. Isang anghel, pangalan niya Gabriel. So yan na pinagandakilang ng kasalanan kung ginawa ng tatlong Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Sabihin lo, isa lang Diyos. Kahit si Jesus Christ sabi ng turo na sa tao na siya mo Israelo, Adonai Elohino, Adonai Ahad, Hero Israel, Lord our God is only one Lord. Pakingon ng mga Israeli, Diyos natin, Panginoon, isa lang Panginoon. At yung pangalawang malaking kasalanan na yung samba sa mga ribulto, Diyos-Diyosan, yung mga ribulto sa kahoy, pato, kaya Diyos galit. So yung Lindol na yung galit ng Diyos. At ibang masama, halimbawa abortion or ginawa ng illegal relations or yung may isa pang malaking kasalanan na magnanakaw or corruption. So lahat ng yung ginawa ng masama na kontra sa utos ng Diyos, galit si Diyos. At minsan na may pinadala niya na yung mga parusa katulad si Lindol, baha, typhoon, tricyclone. So lagi tayo na hingi kay Diyos na yung patawarin kay Diyos para patawad siya sa ating para walang parusa. We always ask forgiveness of God. Don't punish us. And we stop disobeying Him. Dapat din tayo na lagi tayo sumunod sa utos ng Diyos para wala tayo na parusa. Na yung meron sa Cebu, meron sa Davao, sa Mindanao, Visayas, meron Davao, Mindanao, meron. Susunod may Lindol dito sa Luso. Hingi tayo ng patawaran kay Diyos na para walang dumating sa atin na yung parusa ng Diyos. Katulad nangyari sa Visayas at Mindanao. Pray to God, pray to Allah to save us from all His punishment. Save us from the punishment in this world. Give us good life in this world. Sa kabilang buhay, ibigay ng maganda buhay at hindi na papunta sa impyerno at punta lahat tayo sa paraiso.